Siguro 2016 pa kami, tapos na-operahan siya 2017 na. Pabalik-balik kami. Kasi hindi na ako madumi-dumi. Dugo na lumalabas. Saka isang linggo na mahigit, dalawa. Nagpa-check up ako. Sabi, baka mabutas ang bitok ako. Nakita meron na bukol. Tapos binayopsy. Nakita meron. Stage 3. Tapos nung kinemo siya, siguro gawa na rin ng mga gamot, lagi tumataas ang creatinine niya. So nagkaroon na rin siya ng stage 3 chronic kidney disease. Kasi mahilig ako sa nilagang baka, isaw, mga taba, tenga. Mahilig ako papaitan kasi manginginom ako ng araw. Pero buhat ang inopera ko, kahit isang beses na alak, hindi na ako uminom. Alam ng mga tao dyan. Na dati kong manginginom. Saka ano siya eh, tuwing kakain siya, may laging may patis, toyo. Hindi ako makakain na wala sa usawan. Kape, mahilig ako. Mga yun. Kahit madaling araw, nagugutom ako. Sa isang araw, nakakailang kape Mga ka. 3, No? 4, kaya. Basta kung ano yung kapeng na ano namin, kung anong gusto niyang inumin ng kape, yun. Hindi na namin tinitingnan yung content niya, yung ingredients niya. Malaki ang tulong nun. Makikita mo kung mataas ang kanyang katulad ng sa sugar niya, sa diabetic niya, makikita mo dun kung bawal talaga sa kanya. Ibig sabihin, mababasa mo na kagad dun sa content nila, sa ingredients nila, kung okay ba siya sa katawan ng tao na may sakit na ganito, mababasa kagad ng tao. Saka wag na silang maglalagay ng mga ingredients na kakadamage sa isang tao. Para hindi magkaroon sakit ang ibang tao. Kung di madamay. Ako nga, sineshare ko. Sa kapwa ko eh. Huwag kayong kakain ng mga taba, inihaw. Para huwag sila magkasakit. Sineshare ko. Para huwag silang mapari sa akin.